Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update ngayong September 1 to 15, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Scorpio energy update. First half ng September. Fourth house. So, sa inyong home life, family life, maaaring magpo-focus kayo sa inyong pamilya, sa mga anak ninyo, sa mga sa asawa nyo, sa partner ninyo. Fourth house is also about your home. So, pwedeng meron kayong mga ayusin, asikasuhin sa bahay, nagpapagawa ng bahay, paparenovate, or meron kayong mga redecoration na gagawin. Siyempre, malapit na yung Burr month. Ayan. So, home is also where your heart is. So, pwedeng meron kang mga uh, babalikan na passion mo na hindi mo naasikaso or hindi mo na nagawa dahil naging busy ka sa ibang mga bagay. Pwedeng yung iba, kayo ay uuwi sa inyong hometown for vacation. Uh, meron kayong aasikasuhin about family-related issues. Pluto. Naku, may rebirth dito. This is a powerful change, Scorpio. So, syempre, ruler nyo yan, si Pluto. Pluto is in Aquarius right now. So, some of you, maaring may mga changes kayo sa inyong friendship. Pwedeng merong, sabi nga nila, friends come and go. So, pwedeng meron kayo ika-cut off na friend or may bagong friend. Yung iba naman, this can be a major change in your career, your family, your home life. Solar clarify. Ayan. Ngayong September 1st to 15th, magkakaroon ka ng clarity about what you want to pursue in your life. Kasi minsan, tayo ay naguguluhan tayo, no? Kung ito bang path na to na tinatahak mo, ayan na ba yun? 'Di ba? Actually, ano yan journey kasi yan. For a period of time, that is something na pwede mong gawin. Pwede namang after ng time frame na yan, mag-iiba. No? Mag-iiba yung interest mo, mag-iiba yung circumstances. So, yung iba sa inyo, may pagbabago talaga. No? Pwedeng dating work, dating trabaho, dating career, dating business. Tapos, you are being led to something new. And magiging maliwanag na sa'yo yon ngayong first half ng September. Your overall energy, Knight of Pentacles. Gusto nyo ng stability in your finances. Yung iba sa inyo, nag-iipon, gusto nyo na meron kayong extra, no? For your, parang emergency fund. Hindi lahat mayroong emergency fund, no? But yun yung binibigyan nyo ngayon ng attention na makapag-ipon, no? That will, parang kumbaga, magbibigay sa'yo ng financial security. Your challenge is the Seven of Pentacles. Meron kayong investment na parang nababagalan kayo, no? Sa pag-unlad ng investment nyo na yon. Siyempre, kanya-kanyang timeline. Kapag tayo naman ay nagtanim, hindi naman yan lahat ng puno, lahat ng prutas, gulay, pare-pareho ng panahon na magbubunga, 'di ba? So, depende yan sa itinanim mo, kung gaano kalaking effort yung kailangan para makita mo yung resulta. So, you have to be patient, okay? Your opportunity, the Nine of Wands. As an opportunity, you will gain a lot of strength. Ito yung kahit na challenging yung situation, kayang-kaya mong i-handle. Oo, na tipong palaban ka. Ikaw na lang naiiwan dito na nakatayo.
O lahat sila wala na. Natalo mo sila kasi ganun ka kalakas. So, you have that kind of power na kaya mong lumaban. Kaya mong sumabay, makipagsabayan. Your blessing is the Eight of Swords. So, as a blessing, this is freeing yourself. Kung yung iba sa inyo, medyo nag-overthink lately, maraming gumugulo sa isip nyo, andito na si Solar Cam, kakalmahin ka, kaklarify, magkakaroon ka ng clarity sa situation mo. Minsan kasi, yung mga bagay na nag-aalala tayo, nasa isip lang natin yun eh. Oo, yung pag-overthink, malala. Overthink, malala. Oh. So, as a blessing, you are freeing yourself from that. Siguro yan din yung pagbabago na magagawa mo para sa sarili mo, na yung magkakaroon ka ng tiwala sa kakayanan mo na hindi mo kailangang mag-alala. Okay? So, okay, siya na yung nalaglag. Money, career, finances, Son of Pentacles, Two of Pentacles, you're going to be busy ngayong first half ng September. Marami kang inaasikaso ngayon, trabaho, sa business mo, sa career mo. Pero, alam mo yung busy na hindi nagmamadali. 'Di ba? May mga ganon. Kasi yung iba, nagmamadali. Laging parang hinahabol sila ng kabayo. So, but for you, chill lang, no? Kaya mong i-handle. Alam mo lang kung ano yung next mo na nagagawin. So, hindi ka na, kumbaga walang downtime. You have the Four of Wands. So, this is achievement. O, ano man tong mga trinabaho mo, pinaghirapan mo, don't worry kasi meron tong rewards. Meron tong magandang resulta para sa'yo. This is stability. Okay? Yung iba na gustong magpagawa ng bahay, meron kayong gustong improvement sa bahay nyo, yan, ngayong first half ng September, magagawa nyo na yan. Meron ding celebration, major celebration. Related to sa na-achieve ninyo, sa trabaho nyo, sa business, sa career. So, sa love life, yung iba sa inyo, love life yung issue nyo, Nine of Swords. Naku po, Scorpio, what's going on with your love life? It's ending. Oh my God, sorry. Lalo na yung may mga pinagdadaanan ngayon. Gusto ko lang naman na medyo lighter lang yung energy nyo, no? Kasi tinan nyo naman to. Nine of Swords, Ten of Swords, Eight of Cups. Wala na. Kailangan, if this relationship is draining you, no, na pinahihirapan ka lang ng relasyon na to, maybe it's time to let go, no? Parang ito yung itinatry mong ilaban pero wala eh. Parang ikaw lang yung pinahihirapan dito. Kailangan mo ng manindigan. Yung iba sa inyo, wala. Ito yung tipong sasabihin na tama na, sobra na, palitan na. This is really stressing you out. Grabe yung energy na to. You've been to dark places, Scorpio. Kaya siguro may rebirth dito kasi naliwanagan ka na. Oo, na-realize mo na this relationship is not worth it. Of course, hindi naman magre-resonate sa lahat ng Scorpio yan, di ba? Kung maayos yung relationship mo, then this is not for you. Hindi mo to reading. Pero kung ikaw ay nagkakaroon ka ng challenges sa relationship mo, na feeling mo, ikaw na lang lahat, sinalo mo na lahat ng responsibilidad or problema sa relasyon, then you owe yourself freedom. Oo. 'Di ba? Waiting for news, package, or letter. So, meron kang hinihintay na balita or letter from someone. O, mas i-bless ka pagdating sa resources. Plenty of material things, Scorpio. Oh my God, Scorpio. Tingnan nyo. Someone going out of your life or the end of a situation. See? I can't make this up. 'Di ba? Parang sinasabi lang sa inyo rito, Scorpio, na it's time to end. It's time to let go. Kailangan yung mas mahalin yung sarili nyo. Older woman, dealings or relationship with an older woman. Okay. I don't usually say this, no? For, ang tawag doon?
Hindi ko mahanap yung word, but for some sensitivity, no? But if merong person sa buhay nyo, like, lalo na matanda na, no? Ah, parents nyo, nanay nyo, lola nyo, na parang may sakit or alam mo na, nandun na siya sa dapit hapon ng kanyang buhay. So, maaring it's time for you to accept that, na maaring mamaalam na, no? So, hindi to yung ano ha, unexpected. Ito yung alam mo na meron na siyang karamdaman or matanda na talaga. So, yeah, kasi meron dito, someone is going out of your life, tapos may endings din, no? So, it may be painful for you, but yun yung release kasi, yun yung freedom para sa kanya. So, you just have to be happy for your loved one dahil, ano na siya eh, in a better place na. Things are not what they seem. You are only trapped by your illusion. O, di ba? What freedom do you seek? See, ito yun eh. Ito yung, ano, sinasabi na things are not what they seem. Akala mo lang yan. Kasi ang swords are just um, thoughts, mga naiisip mo lang. But it's not really in your reality. So, natatrap ka lang doon sa illusion mo, doon sa mga bagay na ino-overthink mo. So, yun yung number one na palalayain mo yung sarili mo. Okay? Doon sa overthinking. So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye!